naman ng Kamara ang DOTR sa hindi pa rin na ipapamahaging fuel subsidy sa mga PUV. Dumipensa dyan ang Budget Department. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng krudo, kinuwestiyon ng ilang mambabatas ang hindi pa rin naipapamahaging fuel subsidy sa mga apektadong pampublikong sasakyan. Madam Chair. Sa pagdinig sa 214 billion peso proposed 2024 budget ng Department of Transportation, natanong ng House Committee on Appropriations ang nasa 3 billion pesos na subsidiyang naunang target ipamahagi bago matapos ang Agosto. Bakit September na wala tayong na-release ni piso para sa fuel subsidy ng ating mga kababayan? Transport sector. We are only awaiting for the release of funds from the Department of Budget and Management. The documents have been submitted and we are waiting for the release of the funds. Paliwanag ng Department of Budget and Management, ibinalik noon sa DOTR ang request dahil kulang sa dokumento. The DOTR has already submitted a request last August 9, but we have returned it to DOTR due to some noted deficiencies in the request, among others, including the required joint memorandum circular between the DOE, DOTR, and the DBM. So when I say DOTR po, kasama yung LTFRB among the signatories. Noong August 22, nagkaroon ng meeting ang mga nasabing ahensya para i-finalize ang guidelines sa Joint Memorandum Circular sa fuel subsidy. Tinatrabaho na raw ng DBM ang pag-usad ng pondo. We have yet to receive today the hard copy of the request, but we are already processing the request po as of today. Since the DOTR was able to submit na po the copy of the Joint Memorandum Circular. Ang laki kasi ng budget that we set aside for you and we are looking forward na sana ma-maximize yung spending natin. Magkakaiba ang itinakdang ayuda sa iba't ibang PUV. 10,000 pesos ang matatanggap ng mga modernized jeepney at UV, 6,500 pesos sa ibang PUV gaya ng traditional na jeep at UV, 1,200 pesos sa delivery riders at 1,000 pesos sa mga tricycle driver. Malaki po ang sa mga modernized jeepneys. Number one, dahil malaki yung consumption ng gasoline nila in comparison with the motorcycle drivers po na maliit lang naman po ang konsumo nila ng gasolina. So it varies po upon the type of the transportation na gamit po nila. Bukod sa fuel subsidy, pinaplansya na rin ang mga petisyon sa dagdag pasahe. Sa September 10 ang itinakdang meeting para rito. One group is asking for 1 peso, another group is asking for 2 pesos, another group is asking for 4 pesos. So what we will do by September 10 is to consolidate all of these demands and then probably require a hearing so we would exactly know whether to grant a fair increase or not. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. At kaugnay niyan, tuloy na ang serye ng oil price hike bukas. Tataas ng 1 peso and 20 centavos ang per litro ng diesel, habang 50 centavos sa gasolina, 1 peso and 10 centavos sa kerosene. Ito magiging ikasyam na sunod na linggo ng taas singil sa diesel at kerosene, pang-8 sa gasolina. Kapag naipatupad na yan, sumatotal, papataktang halos 10 piso ang iminahal ng diesel sa loob lang ng higit 2 buwan, habang higit 13 pesos naman sa gasolina at sa kerosene. Lalo nang sinabi ng Department of Energy ng pagbabawas ng produksyon, paghigpit ng supply ng Amerika, pagtaas ng demand sa China at paghina ng piso kontra dolyar ang siyang sanhi ng serye ng oil price hikes. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.